Lord, please send some help. Mga kapuso, patay nang mabagsakan ng bahagi ng sports complex sa San Remigio, Cebu. Ang ilang kasali po sa liga sa isang ospital naman sa Cebu City, nagkumahog na ilikas ang lahat ng pasyente matapos po ang pagyanig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, dahil ramdam sa halos buong Cebu ang malakas na lindol, kaya karamihan sa mga Cebuanos ang apektado, lalo na sa northern Cebu na siyang malapit sa epicenter. Ginoo ko ang simbahan, di na. Bitak-bitak na at maraming bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima ang pinaguho ng lindol kagabi. Pero itinira ang imahen sa harap ng simbahan na tila simbolo ngayon ng di nagaping pananampalataya ng maraming Cebuano. Nawala ng kuryente doon, maging sa lungsod ng Danao. At sa buong probinsya, maraming negosyong apektado, tulad ng gumuhong branch ng isang fast food chain sa Bugo. Pero sa ngayon, pagliligtas sa mga posibleng buhay pa ang prioridad. Sa sports complex ng San Remigio, halimbawa, kung saan may paliga ng yumanig ang lindol, hindi sumusuko ang mga rescuer, kahit pa may mga patay na ng matagpuan. Sa iba't ibang lugar kung saan kailangan, nagpadala agad ang kapitulyo ng mga tauhan, heavy equipment at rescue equipment. Pero maging mga ospital kung saan maaaring itakbo ang mga sugatan na apektuhan ng lindol. Ang lahat ng pasyente ng Cebu City Medical Center agad na inilabas. Kabilang sa kanila ang 3 sanggol na isinisilang sa kasagsagan ng lindol at ang kanilang mga ina. Sa Cebu City pa lang, 5 na ang sugatan sa lindol, kabilang ang 20 anyos na si Jezreel na nagtamo ng bali sa kanang kamay nang madulas habang lumilindol. Sumabay pa sa problema ng ospital ang pag-ulan kagabi. Kanina, walang ulan, di ba? Opo. So, ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. So, what we did, we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. 2:00 na kaninang madaling araw na ibalik sa ospital ang mga pasyente matapos matiyak na wala ng aftershocks. Nagdulot din ng panic lalo sa matataas na gusali tulad ng mga empleyadong ito na galing pa sa 16th floor. Pinakalma sila ng mga kasama at ligtas namang nakalabas. Business as usual, Emil, sa lahat ng mga offices sa lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero bago pinapasok ang mga kawani at kliyente sa mga munisipyo at City Hall, damage assessment at inspeksyon sa structural integrity ang ginawa muna ng mga otoridad. Emil? Maraming salamat at ingat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.